Sa magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po yung lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating Monday Mornings Facebook Live. At ako po excited na makakwentuhan kayo ngayong umaga at kung ano man ang inyong mga katanungan, mga hinaing, mga bagay na gusto nyo pong paabot po sa akin, ay ito na po ang pagkakataon. So una sa lahat, kamusta po kayo? Meron ba tayong mga shout-outs? Sige, tingnan nga natin. Sino bang nanonood at nakikinig? Queenie B, good morning po Mayor Francis Zamora. Advance Happy Fiesta po. Yes, ako yan ang papag-usapan natin ngayong umaga, ang ating kapistahan. Okay, next please. Carol Masangkay, good morning po Mayor. Yes, good morning also Carol. Okay, sige. So una sa lahat, mabati po ako sa lahat ng mga nanonood at nakikinig nating Facebook Live. Of course, congratulations po sa lahat ng nagwagi sa ating Mayor's Cup 2025 basketball and volleyball tournaments. Tandaan po ninyo, ang binabati ko po, hindi lamang yung mga nag-champion, hindi lamang yung mga nabigyan ng awards, ngunit binabati ko po ang lahat ng nakiisa sa ating pong Mayor's Cup sapagkat lahat po tayo ay panalo dahil ang layunin naman po natin ay mapalakas po ang samahan ng ating mga barangay, ng ating komunidad, ng ating lungsod. At yan naman po ang kahalagahan ng sports. It really allows us the opportunity to be stronger as a community sa pamamagitan nga po ng basketball at ng volleyball sapagkat tayo po ay nakapagpapalakas ng samahan natin. At yan naman po ang layunin natin dito. So, of course, we congratulate all the winners. When you say all the winners, yung mga nag-champion, nag-second place, third place, mga nabigyan ng pagkilala, MVPs, Mythical 5, Mythical 6. At ganoon din lahat ng nakilahok. Sapagkat sabi ko nga kanina, lahat tayo ay panalo dito po sa makabagong San Juan. At just a little information, expect din po na medyo uulan po ngayong araw nito. Dahil na po sa habagat at dahil sa isang tropical depression. So, maghanda po ng inyong mga payong kung sakaling kayo po ay lalabas. At alam nyo, wish ko lang bukas sa ating kapistahan ay sana umulan para talagang citywide po ang magiging pagbasaan natin when it comes to our fiesta. At yan nga po ang papag-usapan natin ngayon, ang ating kapistahan bukas. At alam niyo po, ang inyong pamahalang lungsod ay naglabas ng isang ordinansa kung saan tayo po ay nagtatalaga ng isang basaan zone. So ito po ay matatagpuan sa kahabaan po ng Pinaglabanan Road, dito po sa ating Pinaglabanan Shrine area, sa pagitan po ng P. Guevara Street at N. Domingo Street. So yan, no? Kita nyo, mahabang kalye po yan at ang lahat po ng basaan ay pwedeng gawin dyan. From 7 a.m. to 2 p.m. 7 oras po tayo magbabasaan dyan. At punta lang po kayo dito, pumasok po kayo sa ating basaan zone at unli basaan dyan. Hanggat 2 p.m. ay pwedeng makipagbasaan dyan. Ngunit ang lahat man po ng bahagi ng ating lungsod na sa labas ng ating basaan zone ay hindi po tayo pwedeng makipagbasaan. At ito naman po ay ating ginagawa upang mapanatili po natin ang kaayusan sa ating lungsod. Ayaw natin magkaroon ng anumang kaguluhan. Ayaw natin magkaroon ng anumang aberya, anumang away dahil merong nabasa na papasok sa trabaho, papasok sa paaralan, nabasa ang kanyang cellphone, ang kanyang laptop, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga gamit. Ayaw naman po nating mangyari yan. Nasa totoo lang at aminin naman po natin lahat, no? Ay nangyayari po yan nitong mga nakarang taon at mga nakarang dekada. Ngunit nung specifically last year nga po, no, ay na-highlight po ito sapagkat nag-viral po ang mga videos na ito at yan po ay talagang ginawa na natin ng karampatang aksyon kung kaya't ngayong taon. No, at sa mga susunod na taon ay meron na po tayong basaan zone kung saan dito lamang pwede po makipagbasaan. At ako po nananawagan sa bawat San Juanenyo, no, ipakita natin sa buong Pilipinas na tayo po mga San Juanenyo po ay disiplinado, maunawain, may malasakit, at may puso. Sapagkat ayaw naman natin na isipin ng ibang mga tao, ibang mga mamamayan, no, na ay mga taga San Juan, ganun pala sila, mga barombado, magugulo, hindi disiplinado, hindi sumusunod sa mga patakaran. No? Hindi po tayo ganun, di ba? Taas ang kamay ng San Juanenyong maunawain, mapagmahal, disiplinado,
at may puso. No? So tayo po yan. So dapat ipakita natin anong klaseng tao tayo, anong klaseng mga mamamayan tayo. Marunong tayo sumunod sa mga batas, sa mga patakaran. At tandaan po ninyo, tuloy na tuloy po ang basaan. Wala naman po nagsabi na walang basaan. Ang sinasabi lang po natin, ang lahat ng basaan ay magaganap dito sa loob ng basaan zone. Ang pinaglabanan naman po ay napakadaling puntahan. Napakaliit po ng ating lungsod. Ang dali naman ng pumunta dito po sa pinaglabanan area. Pasok po kayo ng basaan zone as early as 7 o'clock. Makipagbasaan po kayo hanggang 2 o'clock, 7 hours ng basaan. Ewan ko lang kung di pa kayo mapagod kung 7 oras na tayo nagbabasaan. At nandito po ang lahat ng activities. Si Sponge Cola, makakasama natin. Ang Hilera ay makakasama natin. Si DJ Bandit ay makakasama natin. Ang lahat ng fire trucks po ay nandito sa loob ng basaan zone. Magbabasaan po tayo. Dali niyo po ang inyong mga water guns, ang inyong mga balde, ang mga tabo, no? At makipagbasaan po tayo rito sa isa't isa. At nandito rin po ang ating street dancing competition. At ganoon din po ang ating mga barangays ay maghahanda po ng kanya-kanya mga gimmicks sa inyong mga barangay booths. No? So please, join us in the Basaan Zone as early as 7 a.m. Ngayon, kung gusto nyo makiisa sa ating misa, magkakaroon po ng misa ng 6 a.m. at magkakaroon po tayo ng blessing ng ating Sangtong Tao Parade floats at ng ating fire trucks ng 7 a.m. At right after the blessing ay mag-iikot na po ang ating fire trucks dito po inside the Basaan Zone. So please, come and join us here in the Basaan Zone. At sa lahat po naman ng ayaw mabasa, just stay outside the Basaan Zone. So sa lahat po ng ayaw mabasa, ayaw naman po makiisa sa ating kapistahan, papasok sa paralan, papasok sa trabaho, dadaan lamang sa ating mga kalye. No? Huwag ho kayo mag-alala sapagkat sisiguraduhin po nating maraming pulis magbabantay bukas dahil ayaw ho natin magkaroon ng anumang kaguluhan. Kaya ako po'y nananawagan sa bawat San Juanenyo, sumunod po tayo sa mga patakaran. Ito naman po ay para sa ikabubuti ng lahat. No? Hindi naman po natin ito ginagawa upang maging malungkot ang ating kapistahan. Tandaan po ninyo, pwedeng-pwede ang basaan. 7 oras, pwede magbasaan dito po sa Basaan Zone. Kaya punta na po kayo rito. Konting lakad lang naman po yan. Napakadaling pumunta ng pinaglabanan area natin. So, nandito lahat ng activities natin. At nandito po ang ating selebrasyon. At dito, Anli Basaan. Talagang 7 oras magbasaan tayo sa isa't isa. Makipagbasaan po tayo sa isa't isa at kami po ay makikisa nga sa inyo. Ikutin ko ang kabuuan po ng ating Basaan Zone. Makikipagdiwang po tayo sa inyo lahat ng ating kapistahan. So see you all tomorrow. At pagkatapos naman po niyan, at 5:30 p.m. ay magkakaroon po ng activity po dito sa ating Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist in preparation for our 6 p.m. Mass. Ito po ang ating Fiesta Mass dito po sa ating Archdiocesan Shrine. 5:30 po nakalagay sapagkat magkakaroon po ng groundbreaking ceremony. Binanggit po yan ni Father Mike Calao. At magkakaroon po ng konting activities before the 6 p.m. Fiesta Mass. So, magkita-kita po tayo bukas. Excuse me. First time po ako nag-sneeze sa Facebook Live. So, magkita-kita po tayo bukas sa ating Fiesta celebration and we will make sure na magiging masaya po ito. Okay, next. Ako. I will just blow my nose. Okay. Sige po. Next. Do's and don'ts. Ito po. Do's and don'ts. Una, bawal po. No? Bawal po ang basaan outside the Basaan Zone. Next, inside the Basaan Zone, bawal po ang paggamit ng mga maduming tubig, yung mga water bombs na tinatawag, yung tubig na nakasupot. Bawal din po ang paghagis sa mga water bottles. Of course, pagbubukas ng sasakyan, bawal po talaga yan. No? Yan, hindi dapat yan mangyari because, again, outside the Basaan Zone, wala dapat basaan. So, wala na dapat yung mga kumpulan na nakikita natin dati tapos pilit binubuksan yung mga sasakyan para basain ng mga tao. No? So, bawal po yan. At of course, bawal ang pananakit at pananakot. Muli na pagdating sa mga sasakyan, bawal ang pagsampa, pagyanig at paguga ng mga ito.
At next, yan, bawal ang basaan sa labas ng basaan zone at ang paggamit ng hindi authorized na fire trucks at highly pressurized water sprayer yan, bawal din po. No? So, very regulated po ang ating magiging basaan. And of course, meron tayong liquor ban from 12:01 a.m. up to 2 p.m. on June 24. Bawal po ang pagbili o pagbenta ng alak. Ayaw natin kasi mangyari na may mga nalalasing po pagdating sa ating selebrasyon at baka maging dahilan po yun ng kaguluhan. So, 2 p.m. onwards, pwede na po ang consumption ng alcohol at sale and purchase of alcohol. So, ito po ang ating mga penalties, 5,000 pesos at posibleng 10 araw na pagkakakulong kung kayo nga po ay pa-file ng kaso. So, next, kung kayo naman po ay minor de edad, so sa lahat ng mga magulang, mga lolo't lola, ngayon pa lamang, pagsabihan nyo na po ang inyong mga minors na kung sila po ang mahuhuli, ay kayo po ang magbubulta. Kaya ito po yung ginagawa natin upang disiplinahin po ninyo ang inyong mga anak at mga apo. Huwag po silang gagawa ng mga bagay na labag sa ating ordinansa. At sa liquor ban naman po, ganun din, 5,000 pesos po ang magiging multa sa mga establishmento na magbebenta at pwede rin ma-revoke ang inyong business permit. So, wag na po tayong gumawa ng anumang bagay na makakagulo pa sa ating selebrasyon. Tandaan po natin, this is a religious celebration. This is a cultural celebration at ayaw naman natin na gumawa ng mga bagay na makakasira sa ating selebrasyon. Ito po ay simbolismo ng pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesucristo, kung kaya't dapat po ay ipagdiwang po natin ito ng maayos, na disiplinado po tayo, na hindi magkaroon ng anumang kaguluhan. Dahil ito naman po ang essence ng ating celebration. So, I know that each and every San Juanenyo is responsible, mababait tayo, maayos tayo, decente tayo. So, pakita po natin yan bukas at sa araw-araw. Dahil ganito po tayo sa San Juan. Dapat talaga ay pakita natin anong klase mga mamamayan tayo. Mga responsable at mga desente, mga marunong sumunod sa mga patakaran, mga disiplinado, maunawain at may puso. Walang pasok po bukas. Yes, kung narinig niyo pong aking mga naging announcements. In fact, 1 week na po since nag-announce po ko nitong guidelines natin. Plus, ang pinirmahan na Presidential Proclamation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagsasaad na bukas po, June 24, ay non-working day sa lungsod ng San Juan. Kaya wala pong pasok, walang pasok sa mga paaralan, wala rin pong pasok sa iba't ibang mga trabaho, except of course kung meron kayong arrangements ng inyong mga employers. But again, it has been declared as a special non-working day. Saan po kukuha ng tubig yung mga taong dadayo? Huwag kayong mag-alala. Napakaraming fire trucks po ang nakahilera bukas. So, pili lang po kayo kung saang area po kayo kukuha ng tubig. So, yun, please. Alam ko maraming katanungan dahil first time nga ho itong mangyari, pero magtiwala lang po kayo kay Mayor Francis Zamora. At gusto naman po natin maging masaya po ang ating selebrasyon. Ayaw lang natin magkaroon ng kaguluhan. Kaya ito po, tanongin ko po kayo. Naalala naman po yung nangyari sa atin nung nakarang taon, di ba? May tanong po ako sa inyo. Nung napanood nyo sa balita yung mga nangyari, yung merong mga taong nasasaktan, napeperwisyo, mga binabastos, kaya nyo bang ipagmalaki yun na yan ang nangyari sa ating lungsod? Di ba nakakahiya na ganyan po ang nangyari sa ating lungsod? Aminin natin, totoo naman nangyari, di ba? Kaya nga tayo gumagawa ng hakbang. Bilang mayor ng San Juan, talagang gumagawa po tayo ng hakbang kasama ng ating mga city officials, kasama nating Vice Mayor Angelo Agawili, ng ating mga konsyal, ganoon din si Congresswoman Bel Zamora. At ang inyong pamahalang lungsod at ating mga barangay officials at SK officials. Tayo po'y gumagawa ng mga hakbang upang hindi na po itong mangyari muli. Dahil ayaw natin na merong masaktan, may maperwisyo, masira ang kanyang gamit, cellphone, kanilang laptop, mga libro, dahil wala naman silang anumang
kagustuhan makipagbasaan sa atin o makiisa sa ating kapistahan. Gusto lang nila pumasok sa paaralan, pumasok sa trabaho, dumaan sa ating lungsod. Ganun din po, no? Napakaraming mamamayan natin sa totoo lang. Our own people, our own San Juaneños, sila rin ang napeperwisyo kasi sila rin ang nagtatrabaho sa ibang lungsod. Sipin mo, taga San Juan ka, papasok ka sa Mandaluyong, sa Makati, sa Pasig, sa Taguig. Papasok ka at biglang binuhusan ka ng tubig, nabasa ka. Paano ka papapasok sa inyong trabaho sa ibang lungsod kung dito pa lamang paglabas mo ng bahay, binasa ka na? Pag masira cellphone mo, pag masira ang laptop mo, babayaran ba nila yan? Papalitan ba nila yan para sa inyo? Di ba? Yan ang ayaw natin mangyari. So let us celebrate responsibly. Dati, kung naalala po ninyo, di ba, tuwing bagong taon, kahit saan pwede magpaputok, di ba? Ano nangyari? May mga nasasaktan, may mga na-aksidente. Ano ang ginawa ng pamahalaan? Nag-designate lang ng mga firecracker zones kung saan tayo pwede manood ng fireworks display. Di ba? Walang pinagkaiba yan dito sa ating ginagawa. No? Gusto natin magdiwang, gusto natin maging masaya, ngunit gusto natin gawin sa isang paraan na maging maayos at walang masaktan, walang aberyang mangyayari, at walang mapeperwisyo. Dahil ayaw naman nating may maperwisyo sa atin, di ba? Paano kung membro ng pamilya natin ang naperwisyo? Anong mararamdaman po natin? Yan po ang tanong ko sa bawat San Juaneño. Kaya ako'y umaasa na maintindihan po ninyo ang layunin ng ating ginagawa. Tandaan po ninyo, meron pa ring basaan, meron pa ring selebrasyon, ngunit ito po ay gagawin natin sa isang lugar na talagang kontrolado at ito nga po ang tinatawag nating basaan zone. So, pagdaanan muna natin ang kapistahang ito at makikita natin po ang kaibahan at alam ko, marirealize din po ninyo na talagang mas mabuti po ang ating gagawin ngayon. Again, 7 hours ng basaan dito po sa ating basaan zone. Kung di pa ho kayo pagod after 7 hours, ang tibay ninyo. Kasi mahabang panahon yan talaga ng basaan. Again, only basaan po yan. Marami ho tayong fire trucks na makikilahok bukas. Doon ho kayo pwedeng kumuha ng inyong supply ng tubig at magdala kayo ng inyong mga balde, ng inyong mga tabo, ng inyong mga water guns, and enjoy. Let us all have fun together, but let us celebrate responsibly. Okay? Ellen Survive, good noon po, Mayor Francis Zamora. Sang-ayon po kami sa mga layunin ninyo dahil tama po kayo. God bless po. Thank you po. At again, no, kung kayo po ay isang mayor, kung kayo po ay isang pinuno ng isang lungsod at yan nga po ay nangyari sa iyong lungsod nung nakaraang taon at yun din, nangyayari pa ulit-ulit nitong mga nakakaraang mga taon at mga dekada. Dapat talaga gumawa ka ng hakbang upang hindi na maulit muli ang kahihiyan na nangyari sa atin. Sa totoo lang, nakakahiya para sa atin bilang isang lungsod, nakakahiya sa atin bilang mga San Juaneño na ang naging pagtingin po sa atin ay ganong klaseng tao tayo. Mga hindi disiplinado, mga magugulo, mga barumbado. Yan po ang katotohanan na nangyari sa atin. Ang naging simbolismo po ng ating kapistahan ng nakarang taon ay ang kaguluhang nangyari. At yan po ang ayaw natin mangyari muli sa taong ito at ganoon din sa mga darating pang taon. Kay Nympha Corbito, yes po, Mayor Francis Zamora, meron po kasing mapasok sa ibang lugar kagaya po ng mister ko sa Santa Ana. Sorry, naharang ng camera. Sa Santa Ana po siya papasok. Pagpasok niya, basang sisiw na siya. Tama naman po yan. No? Kasi sinasabi ng iba, yung mga San Juaneño daw, lahat gusto makipagbasaan. Ako, marami rin pong mga San Juaneño na ayaw rin po mabasa sapagkat sila nga yung papasok sa trabaho sa ibang lungsod. Sila yung papasok sa paaralan sa ibang lungsod. Dati kasi, no, kapag piyesta ng San Juan, parang go signal siya na basain ng lahat na makasalubong sa ating mga kali, magbukas sa mga pinto ng sasakyan, di ba? Sumampas sa mga jeep, sa mga bus, basain yung mga nakasakay. Yan po ay dapat matigil na. At yan nga po ang ating ginagawa ngayon. Inaayos natin ang dapat ayusin. Tinatama natin ang mga hindi tama dati. At yan po ang ginagawa natin. Sapagkat tayo po mga San Juaneño ay disiplinado, maayos, maunawain at may puso. Okay? Nako, hindi ho yan kailangan. Anyone can enter the basaan zone. Welcome na welcome po kayo. Kahit hindi ho kayo taga San Juan, gusto nyo makipagbasaan, pasok lang po kayo sa ating basaan zone. Again, this is open to each and every resident of our country
No, kahit taga ibang city po kayo, pasok lang po kayo sa ating Basaan Zone at mag-enjoy po tayo. Sama-sama po tayo. I will be with you from start to finish. Kaya makipagbasaan po tayo sa isa't isa. Marvic Lunag, Mayor, talaga nakakalungkot, pero bilang ama po kayo ng San Juan, naniniwala po ako na tama ang hakbang na ginawa. Kailan pa ba kikilos kung lalong malala na? God bless po, Mayor Francis Zamora. Alam niyo po, no, ang mga pagbabagong ito, para naman po yan sa ikabubuti natin. Para po yan sa ating well-being. No? Dahil ang general welfare po ng mamamayan ng San Juan ay dapat nating alagaan. At sa anumang kasiyahan, dapat ginagawa na nito ng merong pagiging accountable at responsable. No? Hindi naman ibig sabihin na panahon ng kasiyahan, kaguluhan din yan. No? At yan nga po ang nangyayari dati. Hindi ko naman sinasabi lahat magulo, hindi ko naman sinasabing lahat may aberya, ngunit yung nature, no? Yung nature ng ating mga previous celebrations kung saan citywide ang basaan ay takaw, gulo talaga yan. Takaw, aberya talaga yan. Takaw, problema talaga yan. At kung tayo naman ay papabayaan lang natin yan, taon-taon mangyari, anong klaseng mga mamamayan naman tayo? Anong klaseng leader naman po tayo kung alam na nga natin na may problema at hindi pa natin gagawa ng aksyon? So muli, ako'y nananawagan sa bawat San Juanenyo. Alam ko po, marami ang medyo nagre-react dahil wala nga rahong basaan. I will correct you po. Meron po tayong basaan. Wala pong nagsabing walang basaan. Ang sinasabi lang po natin, ang ating basaan ay nasa isang basaan zone. So bakit kayo malulungkot? Pwede naman po kayo magbasaan ng 7 oras dito po sa basaan zone at wala akong nagsasabing walang basaan. Sinasabi lang natin, ang basaan ay limitado sa isang basaan zone na napakalaki. No? Tingnan natin kung kaya natin punuin nga ang basaan zone nito dahil halos 1 kilometro po ang haba po nito. Mahaba at malawak po yan. Kasama po dyan ang ating Pinaglabanan Shrine area, ang tapat ng City Hall, ang kahabaan po ng Pinaglabanan Road from P. Guevara Street to N. Domingo Street. So please, magkita-kita po tayo dito. Richard Flores, paano, Mayor, kung kami lang pamilya magbabasaan? Wala kami babasain ibang tao. Huhulin po ba kami? Tanong lang po. Nako, pumunta na lang po kayo dito sa Basaan Zone. Alam niyo po, yung tanong ninyo, ang daming nagtanong din po sa akin na, please, pasok na lang po kayo dito sa ating Basaan Zone. So, dito po, all-out basaan ho rito. Only basaan po rito. Dito nyo lang po gawin yan sa ating Basaan Zone. Okay, so please, come and join us. Bring your family. Mag-enjoy po kayo rito. Okay, meron pa ho bang katanungan? Ramil Pamintuan, Mayor Francis Zamora, bawal po ba ang pagbasa na may yelo para ipangbasa? Yes, actually, bawal po yan, no? Kasi pagkat isipin nyo naman kung may yelo yan at ihagis natin yung tabo sa mga mamamayan. Masakit po yan pag may yelo at lalong-lalo na malamig po yan. So, doon po tayo sa yung malinis na tubig po. Okay? Pwede po ba tayo magsagawa ng maayos na basaan sa West Kramen? Ako, ang sagot ko po muli, pumunta lang po kayo dito sa ating Basaan Zone. So please, dito na lang po tayo mag-celebrate ng ating fiesta. So kahapon naman po, alimbawa, championship game ng West Kramen, punong-puno po ang field oil ng taga West Kramen. Nakakapunta naman po kayo sa field oil kung meron tayong championship na Mayor's Cup, di po ba? So please, punta lang po kayo rito sa ating Basaan Zone. Mag-celebrate po tayo dito for 7 hours. At dito po, all out ang basaan. Pwedeng-pwede po yan. Okay? Mayor Francis Zamora, paano po ko madiligan yan? Pupunta pa po ko Dito ka madidiligan, babes. Punta ka dito. Okay? So, dito ka madidiligan. 7 a.m. to 2 p.m. madidiligan ka rito. Okay? Kita tayo rito, babes. Malapit lang mula sa Little Baguio. Kita tayo rito. Sige po, Basaan Zone. Sana naman po, sana naman po yung sinasabi niyong 7 hours hindi naubusan ng tubig. Yung mga bombero niyo po, para di po boring. Nako, sige, punta ho kayo rito dahil marami hong fire hydrant dito. No? Tandaan po ninyo, inaral naman po natin itong ginagawa natin. So,
Dito po along Pinaglabanan Road, marami pong fire hydrants. So we will make sure that merong sapat na supply po ng tubig para sa inyo. At meron nga tayong mga fire trucks na naka-position na. Meron din tayong mga fire hydrant na gagamitin po bukas upang mapagmulan po ng supply ng tubig. So wag ho kayo mag-alala. Kita-kita po tayo. Kung karamihan ng mga tao po sa mga barangay pupunta sa Basaan Zone, hindi kayo magkaroon ng stampede. Kaya po tayo, maraming pulis. So maraming mga pulis bukas na nakalatag, not just outside the Basaan Zone, but also in our Basaan Zone. So lahat ho yan ay pinag-isipan na ho natin mabuti. Alam niyo ho ba kung gaano karaming pulis bukas? 500 pulis po naka-station dito sa ating lungsod. Yan po ay hindi lamang pulis San Juan, ngunit pulis po mula sa Eastern Police District at sa NCRPO. So we will make sure po na talagang nababantayan po ang ating lungsod, hindi lamang sa outside the Basaan Zone but also inside the Basaan Zone. So we will make sure that we will be able to celebrate peacefully, orderly, at walang anumang kaguluhan po ang mangyayari. Okay? Tama po ang ginawa nyo, Mayor, nilagay nyo lang sa ayos ang ating nakagisnan na tradisyon. Wala na magagalit pag sila'y nabasa, nilagay nyo sa ayos ang lugar para sa basaan. At yun nga po, no? Balik na rin natin ang sitwasyon. Paano kung nanay po ninyo ang papasok sa trabaho? Siya po ay nakasuot ng kanyang uniforme, dala niya ang kanyang bag, mga gamit, meron siyang cellphone at laptop doon, papasok siya sa trabaho niya sa Makati. Biglang dumaan siya sa basaan, binuhusan siya ng tubig at nabasa po ang kanyang mga gamit. Ano pong mararamdaman ninyo kung nanay niyo po yun? O anak niyo yun? Di ho ba? So let us always also think of others. No? Huwag nating isipin lamang yung ating sarili. Isipin natin yung makakabuti po sa ating lahat. Again, walang nagsasabing walang basaan bukas. Ang sinasabi lang po natin, ang basaan po ay gagawin natin sa isang kontroladong lugar na dito lamang pwede ang basaan. Para kung ayaw po ninyo makapagbasaan, wag ho kayong pumasok ng Basaan Zone. Kung gusto naman po makipagbasaan, ay pumunta po kayo rito. At wala hong manghuhuli sa inyo kung kayo po ay makikipagbasaan sa isa't isa. Okay? So, kung meron pa hong katanungan, please ask. Kung wala naman po, ako po ay muling nananawagan sa bawat isa. Sundin po natin ang mga patakaran natin sa ating Wata-Wata 2025. Ito po ay para naman po sa kaligtasan ng bawat isa at para tayo po ay magkaroon ng isang maayos na kapistahan na walang magiging anuman kaguluhan, walang magiging aberya. Yan naman pong layunin po natin dito to be able to celebrate our fiesta peacefully na wala hong mga nagagalit, walang nag-aaway at walang napeperwisyo. Okay? Paano po kaya mga bata? Di po ba siksikan? Sobra din po para makapag-enjoy ang bata. Huwag kayong mag-alala. Again, no? Ang lawak po nitong Pinaglabanan Shrine, ang lawak po ng Pinaglabanan Road, ang lawak po ng City Hall grounds, ang haba po ng stretch ng Basaan Zone. So, punta lang po kayo rito. At again, we will ensure the safety of everyone. Kaya pinaghandaan po natin talaga ito. At marami po tayong pulis na nakalatag. Hindi lamang pulis, no? Ganon din ang ating mga barangay tanod, sa ating task force disiplina, ating public order and safety office personnel. So talagang kompleto po tayo. Ganon din ating mga bumbero ay nakakatulong din po sa peace and order. So don't worry, we will make sure that we will have a fun celebration tomorrow at the same time peaceful and orderly. Kaya muli, advance happy fiesta po sa inyo lahat. Ilang oras na lang ay kapistahan na natin. Magdiwang po tayo ng ating Wata-Wata San Juan Festival at ang ating Feast of St. John the Baptist ng walang aberya, na walang problema, puno ng kasiyahan, ngunit puno rin ng disiplina. Okay, so lastly, good afternoon, Mayor Francis Zamora. Happy Fiesta, mabuhay ang San Juanenyo. See you soon, Basaan. Opo, magkita-kita po tayo bukas. Ang lahat po ng gustong makipagbasaan sa akin, yakapin nyo na ako. Nandiyan ako bukas. Magbasaan tayo buong umaga. 7 a.m. to 2 p.m. I will be with you from start to finish. Magkita po tayo, mag-enjoy po tayo rito sa ating Basaan Zone. So, Hana Igaras, happy fiesta po, Ninang Mayor and Special Assistant to the Mayor, Rocco Zamora.
Si Rocco kahapon dumalaw para sa akin sa Purok 42. Naku, nakakatuwa, no? Napakainit ng pagtanggap po ninyo sa aking anak na si Rocco Zamora. So, thank you very much. Hindi ho kasi ako nakapunta na kahapon. May schedule conflict po, kaya si Rocco po ang dumalo para sa akin. At yun naman po ang ginagawa niya para sa akin, at tumutulong po siya sa akin dahil ang dami ko rin hong tungkulin na kailangan gampanan, at isa lang pong aking katawan. So, hindi ko talaga mapuntahan ang lahat ng mga activities, kaya si Rocco po ay tumutulong po sa akin. So, yan, mabait na anak. Sila ni Nicolas, yan, masipag sila pareha. Si Rocco, si Nicolas, tumutulong sa akin, sa aking mga tungkulin. Thank you po. Okay? So, meron pa ba? Gusto ko, Mayor, si Rocco yayakapin ko. Sige, kasama si Rocco bukas, no? So, ang aking anak na si Rocco at si Nicolas din ay kasama ko. So, yung dalawang anak kong lalaki na madalas kong nakakasama sa ating mga ikot sa barangay at ikot sa ating lungsod ay makakasama po natin. So, aking dalawang anak na sina Rocco and Nicolas will be joining us tomorrow sa ating Wata-Wata San Juan Festival and Fiesta Celebration. So, muli, maraming salamat po sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. Magkita-kita po tayo bukas sa ating selebrasyon, at gagawin po natin ang lahat upang maitawid natin ang ating kapistahan na maayos, napayapa, at walang anumang aberya. Muli, maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Ito po ang God, Mayor Francis Zamora, at ito po ang inyong makabagong San Juan.